Naku po, may bagong pautot na naman si Harry Roque. Mga kababayan. So, ano na naman kaya ito ang pinagsasabi niya na sinasabi niya dito, mga loyalista, mga dilawan, si PNPA, na gustong makabalik daw sa kapangyarihan. Eh bakit ba ang loyalista, ang Pangulo natin nakaupo na? Pero okay pa rin naman siya, 'di ba? Okay naman ang patakbo ng Pangulo. Eh di ba kayo lang ang nanggugulo dito sa bansa natin? Kayo ang panay rally, panay sabi resign PBBM. Ah, ngayon pati loyalista dadamay niyo sa kalukuhan niyo. Roque. So ito pakinggan niyo po yung sinasabi nito. Ito pakinggan niyo. Sa ating mga loyalista diyan, pakinggan niyo. At yan ang dahilan kung bakit kahit ikaw ay dilawan, bulahan, berde, kailangan magkaisa tayo. Magkaisa. Bulahan, berde. Kailangan daw magkaisa tayo. Buti alam mo yan, Harry Roque. Ganun ang dati pag sinasabi ng Pangulo, pero anong ginagawa ninyo? Siguro, hindi na kayang patalsikin si Pangulong Bongbong Marcos, kaya gagamitin na naman ngayon ang magkaisa tayo, mga Pilipino, ganon. Ang tagal na gusto ng ating Pangulo yan. Kaya nga hindi nga kayo sinasagot ni PBBM kahit anong paninira ninyo Kahit anong sabihin nyo di ba? Oh, hindi nga kayo sinasagot ni PBBM kasi gusto niya ng pagkakaisa. Nga lang kayo, dahil sa ginawa ninyo noon, na nagkakaroon kayo ng kaso ngayon, hindi kayo inaabsuelto ng ating Pangulo kasi ang mali, di ba? Kaya sabi nga ng Pangulo natin, walang kaibigan sa trabaho. Di ba? Kahit mahal ka pa ng ating Pangulo, kaibigan ka niya, pag mali ka, mali ka. Ganun ho ang paninindigan ng ating Pangulo ngayon. Sasabihin mo, magkaisa tayo. Ang tagal na gusto ng ating Pangulo yan. Kayo lang ang ayaw. Paano yung rally nyo? Diba? Hindi nyo nadala sa rally. Ngayon, magkakaisa na lang. Ganon. Tuloy natin. Sa ating sigaw na tayo sa malaya, independenteng bansa, hindi na tayo sunod-sunuran sa mga dayuhan. Bakit? Kailan ba tayo sumusunod sa dayuhan? Nung panahon ng China? Nung panahon nyo? Nasunod-sunuran lang sa mga inchik? Nung panahon nyo? Ganun ba yun? Ibahin nyo ngayon. Dahil ang Pangulo natin, hindi sumusunod kahit kaninong bansa. Pero, kinakaibigan lahat na bansa, lalo na mga mayayaman na bansa, para magnegosyo dito sa bansa natin, para kumita ang bansa natin. Ganun ho ang trabaho ng Pangulo. At nakikita ng tao yun. Kayo lang naman mga DDs hindi nakikita yun. Tuloy natin. At tayo ay may kakayahan na ilitis at parusahan ng mga lumalabag sa ating batas. Ayan na. Totoo yan. Sa panahon ngayon ng ating Pangulo. Kaya nga ikaw nilabag mo ang batas. Kaya ngayon, nandyan ka sa Netherlands. Tumakas ka at dyan ka ngaw-ngaw ng ngaw-ngaw. Ngayon, alam mo pala yan, umuwi ka rito sa Pilipinas dahil sinabi mo yan. Pag may lumabag sa batas, kailangan litisin. Umuwi ka rito at panagutan mo. Dahil alam mo, mismo sa bunganga mo, sinabi mo yan, kapag ka may naglalabag sa batas, kailangan managot. Umuwi ka na kasi. Umuwi ka rito sa Pilipinas at patunayan mo yan sinasabi mo. Tuloy. Nal. Yun ang dahilan kung bakit dapat nagkakaisa tayo ng boses. Nagkakaisa ng boses. Anong boses yun? Yung pagre-resign ng ating Pangulo para maabsuelto ka at makabalik sa kapangyarihan ang amo mo. Ganong boses ba ang gusto mo? Maliho yun. Yung pag-resignin mo ang Pangulo na majority sa mga Pilipino ay pinili na maging pinuno ng bansa natin. Pero ikaw, ano? Anong panawagan nyo? Resign, PBBM? Para makabalik kayo sa kapangyarihan, ganon? Yun ba yun? Gusto mong pagkakaisa, isang boses nyo ang masusunod, ganon?
Boses ng Pangulo, kasi makikita natin maganda ang boses ng Pangulo na nagagawa dito sa bansa. Yung boses nyo walang kwenta. Kaya hindi natin susundin yung boses nyo kasi walang kwenta yan. Di ba? Ang boses nyo, pang sariling boses nyo lang. Pang sariling boses nyo lang yan, yung sa inyo. Kaya kayo na lang. Huwag nyo na kami idamay. Tuloy. Na bring him home. Dahil hindi lang individual na karapatang Yung pala, yung bring him home. Ganun pala yun. Sige lang, kayo lang. Kayo lang, suluhin nyo. Ganun lang yan, Nariroque. Wala kami pakialam. Boses nyo yan. Huwag nyo na kami idamay sa boses nyo. Kasi isa lang naman ho ang boses ninyo. Ang paresignin ng Pangulo at mabalik kayo sa kapangyarihan. Yun lang yun. Tapos sabihin mo, magkaisa tayo, mag-isang boses tayo. Kalokohan. Kayo lang. Kayo lang na uto-uto mo mga followers. Kaya huwag mo kami idamay. Tuloy. tao ni Tatay Digong ang nalabag kung hindi ang soberenya ng Republika. Karapatan pang tao daw ni Pangulong Duterte ang nilabag. Paano na lang yung mga namatay nung AGA? Hindi ba sila mga tao na sila ang mga biktima sa war on drug? Ano yun sila? Mga hayop lang na pinapatay? Anong tingin mo dun sa mga pinatay na walang due process? Mga kababayan, nakita mo naman si dating Pangulong Duterte, di ba? Paghuli sa kanya, may due process at makikita natin ang paghuli sa kanya. Yung mga namatay ba? May due process ba sila? Binasahan ba sila ng warrant of arrest? Wala. Dido lang kaagad. Tapos sasabihin nyo na naman, adik ako kasi pinagtatanggol ko yung mga adik. Alam nyo, wala itong problema doon kung tamang proseso ang ginawa nila. Kung tama lang ang pagpapatupad, ako suportado ko yun. Nya lang may mali. Kasi pinapatay lang, wala man lang warrant of arrest, due process. At maganda sana, no? Sa akin, kung ganun pala gagawin lang naman, di sana pinasa na lang yung death penalty, diba? May due process pa, makikita pa natin. Diba? Tapos, mga kababayan, kung naman, ikulong ng habang buhay. Hindi solusyon ang mali sa isa pang pagkakamali. Diba? Mali na nga siya Gumagamit siya Dapat tinama. Diba? Tinama, itinulong, at pinagdusahan niya ang ginawa niyang mali sa kulungan. Dahil yun naman talaga ang nararapat. Hindi tayo Diyos. Ang Diyos nga nagpapatawad, tayo pa kaya. Tuloy. Kaya sabi ni Roque. Ng Pilipinas na importante sa lahat ng Pilipino nagmamahal sa inang bayan. Mahal namin ang inang bayan. Pero hindi ho ang mga politiko na katulad nyo na nangaabuso sa kapangyarihan. Hindi ho kayo. Ayaw namin yan. Gusto namin, mahalin namin yung inang bayan. Hindi ho para magpadikta na kahit kanino man. Katulad nyo. Sasabihin nyo, magkaisa ang boses, mahalin ang Pilipinas, mahal namin ang Pilipinas. Kayo, mahal nyo ba ang Pilipinas? Saan? Saan banda? Saan nyo mahal ang Pilipinas? Yung paresignin ng Pangulo? Ganon? Tuloy natin sinasabi ni Roque. Ang nakakalungkot, yung mga loyalista, mga dilawan at CPP-NPA, palibasa nagnanais na naman bumalik sa kapangyarihan. Mga loyalista, mga CPP-NPA, nagnanais na naman makabalik sa kapangyarihan. Kayo ano? Ano ba ginagawa ninyo? Di ba nga sabi mo, resign na PBBM? Pinagre-resign mo ating Pangulo? Sino ngayon ay may hangarin para sa kapangyarihan na yan? Kasi BP ang amo mo. Yan ka na naman binabaliktad mo sitwasyon Lahat na lumalabas sa bunga mo, kabaliktaran. Kayo ang may hangarin yan, hindi ang sinasabi mong mga tao. Tuloy. Para sa kanilang sariling pasasa,
binaliwala ang soberenya ng Pilipinas. Dahil daw sa pasasa. Huwag kami, iba na lang, Harry Roque. Ang utuin mo, yung mga nauuto mo na lang. Yung mga nauuto mo na lang na mga Pilipino, ang utuin mo. Ang sabagay, tinan mo naman, tagal-tagal mo nang inaakusahan ng Pangulo natin, hanggang ngayon, wala ka pa rin matibay na ebidensya na nilalabas. Loy. Binaliwala ang karapatang pantao ng kanilang kababayan. Di alam nyo pala yung karapatan pang tao. Ano ang nangyari nung war on drugs? Harry Roque, ang galing mo magsalita sa karapatan pang tao, nakakahiya naman nung panahon nyo. Ilan ang namatay sa war on drugs nyo? Nakakahiya naman. Roque, sinasabi mong karapatan pang tao. Kapal ng mukha mo magsalitang karapatan pang tao. Mahiya ka naman sa balat mo. Grabe naman. Tuloy natin. At kaya nga po, sa 100th day ng pagkakakidnap ni Tatay Digong, ang tanong, ikaw bilang Pilipino, paninindigan mo ba ang pagiging independenteng soberenyang bansa ng Pilipinas? Ayun. So yun pala yun, mga kababayan. Yun pala ang punot dulo nun. So, sa 100 days ni Pangulong Duterte doon sa Dahig, sa Netherlands, so magrarally sila. So humihikayat ng mga tao na suportahan ng kanilang hinaing. So magkaisa daw tayo, mga kababayan. Yun ang punot dulo ng kanilang sinasabi. Okay, mga kababayan, ano masasabi nyo sa sinabi ni Harry Roque? Tama ba yun? Susuporta ba kayo dyan? Nilabag ang karapatan pangtao daw ni dating Pangulong Duterte. Samantala yung maraming pinatay ng mga Pilipino, wala bang karapatan na nilabag yon pangtao? So, sa inyo, ano masasabi nyo? Basta ako, Harry Roque, good luck! Thank you!